Pilipinas nagkakaisa para ipagtanggol ang ating bayan sa pamumuno po ng tamang liderato ng ating. Tanong sa inyong lahat, sino ba ang nagiging presidente mula sa ating generation? Alam ko naman siguro lahat tayo dito, ang generation natin nagmula doon sa Cory Aquino. Sino po bang nagbigay ng kapayapaan at namumuhay ng maayos dito sa ating bayang Pilipinas? Dito po, si President Rodrigo Duterte po. Bakit? Ito ang mga katunayan yan. May mga ebidensya po dyan. 6 months pagkaupo ng Presidente, lahat ng mga adik po sumuko voluntary. Sino pa sa mga presidente na yan ang merong ganong record? Alam niyo po bakit galit at umiiyak ang ating mga OFW? Pumunta po sila sa ibang bansa para magtrabaho at nabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga anak, mapaaral, mapakain. Pero ngayon po kabaliktaran ang nangyayari dahil natatakot po sila lumabas ang kanilang mga anak sa alanganing oras, baka po mapagtripan sila ng mga adik. Ngayon po, hindi po natin kalaban ng ating PNP, hindi po natin kalaban natin mga kasatuluhan. Pero sa kanilang training po, tandaan niyo daw huwag kayo matakot. Ang training pa ng mga PNP na yan ay para protektahan po tayong mga sibilyan at para ikulong ang mga kriminal at mga adik. Pero anong nangyayari sa atin ngayon? Anong nangyayari sa atin ngayon mga kababayan? Saan na tayo ngayon pupunta kung hindi tayo magsasalita? Si mahal na Pangulong President Rodrigo Duterte po, kung minahal siya ng ibang lahi, bakit ang mga Pilipino parang hindi nila maramdaman ang pagmamahal? Saan po tayo pupunta ngayon? Kung ating mahal na Presidente nagbigay sa atin, anong sabi niya? I did it to my country. Ginawa niya ito para sa kanyang bayan. Hindi po niya ito ginawa para sa pangsarili. Sana po sa ating mga kasundaluhan at kapulisan, sana po, kayo po ang inaasahan namin nang magbigay sa amin ng proteksyon at magbigay sa amin ng guidance. Pero sana po makita namin kayo na pagbigyan niyo naman po kami ng makakapagsalita dito sa harap at magpakita sa ating sambayan ng Pilipino na tayo po ay isang Pilipino nagmamahal sa ating bayan. Hindi po niyo kami dapat takutin dahil kami po ay nagsasabi lang po kami at pinupunan lang po namin ang mga maling nakikita namin sa ating bayan. So sana po sa ating mga kasama dyan, hindi po kayo forever dyan na nakaposisyon sa inyong mga upuan. Kung sino man kayo nakaliupo dyan, tandaan ninyo, itong history na ginawa ninyo ngayon, tatandaan po ito ng generation to generation ng mga Pilipino, pinahirapan ninyo. Si President Rodrigo Duterte po, sa ating mga kababayan may hirap, anong ginawa niya? Nagbigay ng free education po. Dahil yan po ating kailangan na magkaroon ang ating mga kababayan, mga kabataan na makapagtapos mag-aral para maihaon po sa kanilang kahirapan balang araw. Sana po sa ating mga kababayan, magsalita po kayo ngayon. Dahil pag hindi po kayo nagsalita ngayon, balang araw, magsisisi kayo dahil ang mga pangyayari ngayon sa tagal ngayon sa national na katrabaho, nakita ko kakaiba ngayon dahil tayo ang mga taong namumuhay ng maayos. Tandaan ninyo, lahat ng mga taong namumuno sa ating ng maayos, sila po ang kinukulong. Pero mga taong magnanakaw, sila po ang masarap ang buhay. So baliktad po sana sa ating mga kababayan, sana po sa ating mga taong gobyerno po, mapansin niyo po ang mga mahihirap na nangangailangan. Alam po namin na kayo kakampi namin, pero sana po, huwag naman ipakita sa amin na dapat takutin niyo kami at hindi magsalita at dapat ikulong na lang ninyo. Dahil ang buhay po natin, lahat po tayo dito, kaya kami lumalaban dito para po sa kinabukasan ng aming mga anak. Dahil tayo po ay mapasing na po tayo dito sa mundo ito. Sana po sa ating mga kababayan, lumabas na po kayo. Tulungan po natin, suportahan at protektahan po natin ang mahal na Pangulong Rodrigo Duterte
dahil siya po ay nagsakripisyo para sa atin. Siya po ay lumaban para sa atin. At ang kalaban niya ngayon, ito yung mga taong mayayaman, ito yung mga taong gahaman sa power. Gusto nila sila lang andyan. Pero po ang mahal na Pangulong Roddy Duterte po, ramdam po siya ng mga mahihirap, ramdam po siya ng karamihang mga Pilipino. Ang tawag po natin sa kanya, protector of the people, kalaban ng mga kriminal. Magandang gabi po sa inyo lahat. Okay. Para sa kaalaman ng lahat, wag sana tayo mapansin nila dito na unting-unti na tayo kukunti. Kasi yun na ang pagkakataon nila na mag-estratehiya ilipad sa ibang bansa. E malay ninyo, pagising natin ng umaga, wala na. Makikita natin nasa ibang bansa na. So hanggat maaari, kung makikita nila, andito pa rin tayo. Sa dami natin na ito. Kaya kung po pwede, yung mga supporters ng DDS, punta po kayo dito para ipakita natin sa kanila nang sa ganun, hindi nila maituloy dalhin sa ibang bansa ang ating mahal na Pangulo. Okay, para sa mga vloggers, mga bayaning vloggers, magsama-sama tayo rito. Pwede po ba? Pwede po ba? Huwag nating hayaan ang MPA, ang komunista, ang terorista, ang uupo dyan sa ating mga kongresista. Huwag natin hayaan sila magdiwang kung ano ang nangyayari na gulo nakikita nila ngayon, lalo na panggigibit sa ating presidente. Walang uwian! Walang uwian! Walang uwian! Walang uwian! Maraming salamat po. Okay, sir. Tulan. Hello guys! Good evening, good evening. Ako po si, Spider-Man. Ako po ito ako sa PBA. Isa po akong light worker. Isa po akong aktivista. Hindi po ako lumalabas, kaya lang po kasi kailangan na. Ramdam niyo naman po. Huwag natin papalimarin ang aeroplanong yan. Hindi, maaaring hindi na natin siya makita. Kaya natin na maglaban. Ngayon, yung mga nasa social media ngayon, hiningi ko po ngayong operasyon nyo. Physical, dapat nandito tayo. Pakita nyo ang pangyarihan nyo. Hindi na biro ang nangyayari dito. Hindi, mahirap kung social media lang. Nandiyan kayo sa mga bahay-bahay nyo. Kailangan nandito kayo dahil iba pwede mangyari. This is a serious matter. Walang kapangyarihan ng ICC, wala siyang authority kahit sa operate ng Pilipinas. Pero tayo, sa operate ng Pilipinas, kaya kailangan natin ipaglaban ang ating presidente. Huwag nilang pabuyin ang 16 million na tao na bumoto kay President Duterte! 16 million! Hindi biro! Huwag yung pabuyin dahil hindi ko alam kung ilang tao yun. Naniwala! Alam naman natin yun eh! Alam namin kung anong mga gagawin niya, pero pinili pa rin namin kaya naniniwala kami sa kanya. Ako si Spider-Man, gusto ko lang magpahalan tayo. Salamat po. Muslim or Christian, kayo na po dapat punong-puno natin ng mga kapatiran natin Muslim dahil oras ng pag-aayaw ng aming pagsasamba namin. Ngayon, tapos na po ang pagsasamba namin tarawih. Nandito na kami lahat. Nandyan po ang ating mga kapatid na Muslim sa Quirino, sa Quezon City, lahat-lahat po kaya sila sa Iligan City, sa Cebu, sa Kapayapaan, ng mga kapatid na
pag-aaresto sa aming pinakamamahal ng aming Pangulong Tatay Digong Duterte. Allahu Akbar! Mga minamahal kong kapatid, mga Muslim o Christian, yung hindi po nakakakilala sa akin, ako po ay full support na sumuporta sa ating kunwaring unity daw, unity. Piki, nabudol tayo, hindi pala totoo yun. Isa po ako sa gumastos sa oras. Pati yung kunting ano ko ay ginastos ko para sa unity na hindi pala totoo. Kaya nandito po tayo para wakasan yan, tulungan yan, tapusin yan. Allahu Akbar! Mga kapatid, ako po si Sultan Omar Sharif Hamzat Pumbaya. I was a former Manila Golden Mosque administrator during the time of my tatay, Digong Duterte. Nandiyan po ang aking kuya, yung umalit sa akin, mga kasama namin, mga taga-Green Hills. Nandiyan po sila, si Kuya Jerry Magarang at ang kanyang mga kasamahan. Marami po kami, nandito na kami para sa kapayapaan, tagumpay ng ating mga kababayan, Muslim o Christian. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Magandang gabi po sa inyo lahat, sa lahat po ng supporters na Duterte. Alam mo naman po natin sa sarili natin na hindi po ligid sa ating kaalaman, hindi po tayo lahat Duterte. Pero dahil sa tinairal natin po ang tamang batas, nandito po tayo lahat at pinagbuklod-buklod po tayo lahat. Sa kadahilanan na mirito po tayo, ako po'y nakikiusap sa mga kapulisan at kasundaluhan sa loob ng Villamor. Huwag po sana natin kalimutan ang pinangako natin sa taong bayan na ipagtatanggol natin ang sovereignty ng Pilipinas. Ngayon, parang nangyayari, huwag po natin suwayin yan. Huwag po tayo makinig sa mga dayuhan. May sarili po tayong batas na pinairal sa Pilipinas. Hindi po ba kayo nakukonsensya? Muslim, Kristiyano, nagsama-sama rito, Ilocano, Bisaya, from Region 1 to 13, nandito lahat para pairali ng batas. Huwag po natin suwayin yan. Doon po sa mga kapulisan, pinag-aaral po tayo ng mga magulang natin. Tinuruan po tayo, ipagtanggol po natin ang karapatan ng bawat Pilipino. Huwag po natin suwayin yan. Ngayon, sino ba po bansang makikialam dito sa Pilipinas? Wala po silang nagagawa. Kung ang detachment commander ng Villamor, hindi po susunod. Dahil hindi po labag sa batas yan, dahil may sarili po tayong batas. Sana naman po pakinggan niyo po ang boses ng taong bayan. Ang taong bayan nakikiusap sa inyo, nanililig luhod. Nagsasama-sama po kami rito bilang simpleng mamamayan. May pera, mayaman, may pinag-aralan, walang pinag-aralan. Nagre-respetuhan po tayo dito bawat isa. Yung mga pulis na mga naka-uniforme, gumising kayo sa katotohanan. Alam niyo ang tamang batas. Warrantless. Walang dapat hulihin kung walang warrant. Warrantless po yan. Ngayon, nandito tayo sa sovereignty ng ating bansa. Villamor Air Base, Station Commander. Manindigan kayo. Ipairalin ninyo ang batas ng tamang Pilipino para sa mamamayan. Hindi po natin kailangan magkagulo. Pare-pareho po tayo Pilipino rito. Nag-aaral po tayo para po sa tama. Ang taong bayan, ang dapat niyong protektahan. Ang batas ng sovereignty ng Pilipinas, ang dapat ninyong pairalin. Pinagpipling mamamayan, hindi po ako namumulitiko. Sinasabi ko lang po ang karapatan at sinisigaw ng taong bayan. Yun lamang po. Assalamualaikum. God bless. God bless to all. Pilipino, mabuhay kayo. Tatay Duterte. Nandito lang po kami. Nasa tamang batas, magpapairal ang batas. Yun lamang po sana pakiusap ko. Sana po, tumanin sa puso ninyo. Yun lamang po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Salamat po. Manawagan po sa may-ari ng motor na nakaiwan ng susi po, 177 QBS po.
Honda Click 177 QBS po. Naiwan yung susi mo. Wala.